Ang pasyenteng ito na ang pangalan ay Chinhao. Napakaseryoso ng kanyang mga sugat. Hindi ba man lang pumunta ang kanyang pamilya para tingnan siya? Narinig ko na. Sa kabilang silid ng klinika ngayon, dumating ang isang pasyente na ang pangalan ay Zhou Jiming. Sa totoo lang, kaunti lang ang natamo niyang sugat. Isang bahagyang gulat lang. Pero ang asawa niya ay labis ang pag-aalala, na parang kung ano na ang nangyari. Seryoso ba talaga ang mga sugat ni Chinhao? Hindi ba't ang natamo lang niya ay ilang gasgas lang? Ikaw ba ang kanyang pamilya? Ako. Ako ang kanyang asawa. Sa tingin ko, masyado kang walang pakialam sa iyong asawa. Ang pasyente ay nasugatan sa ulo. Kung hindi dahil may nagdala sa kanya sa ospital agad-agad, hindi maganda ang maaaring maging resulta. Mr. Chin, bakit bigla kang nasaktan ng ganito? Nang seryoso? Ayos lang ako, huwag ka nang mag-alala. Narito ang divorce papers ninyo ni MS. Bye. Naiproseso ko na ito ng mas maaga. Sige. Ako mismo ang magbibigay nito sa kanya. Bye Wanqing. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nakita mo ang divorce papers. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Mr. Chin, sige po, magpahinga kayo ng maayos. Aalis na ako. Bakit ka nagkaroon ng ganyang kalubang sugat? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Nakita mo mismo noong nasugatan ako. Pero ang iniisip mo lang ay si Zhou Jiming, hindi ba? May kasaysayan ng sakit sa puso si Jiming. Hindi pwedeng pabayaan ito. Pasensya ka na. Hindi ako aalis kahit saan ngayong araw. Mananatili ako sa ospital para alagaan ka. Okay ba yun? Malapit na ang anibersaryo natin. 3 anibersaryo na natin. May regalo akong ibibigay sa'yo. Matanda na tayong mag-asawa. Bakit pa magbibigay ng regalo? Buksan mo at tingnan mo. Baka magustuhan mo. Anong problema? Xiaoqing, hindi ba sinabi ko sa'yo dati na nakipag-ugnayan ako kay Mr. Zai ng Zai Capital? Pumayag si Mr. Zai na makipagkita sa atin. Totoo, pupunta agad ako dyan. Ang Zai Group, kailan pa ito naging konektado kay Zhou Jiming? Ahaw, hindi ito ang oras mo para magselos at magreklamo. Kung ngayong gabi, maayos natin ang usapan tungkol sa investment kay Mr. Zai. Ang kumpanya ko ay tunay na uunlad. Umabot na tayo sa puntong ito. Wala nang kailangang ipaliwanag pa. Ang mga paliwanag ay magpapalala lang ng sitwasyon. Sige na, ahaw. Ako at si Ginoong Zai. Meron pa kaming pupuntahang hapunan. Dahil hindi maganda ang pakiramdam mo, magpahinga ka muna ng maayos sa ospital. Isasama ko na lang si Jiming. Pareho rin naman. Pareho ba? Aalis na ako. Ang red along ito, titingnan ko na lang mamaya. Bye Wanqing. Sana hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo ngayong araw. Ang mga sugat mo, grabe pa rin ang lagay. Bakit ka tumayo? Lalabas na ako ng ospital. Wanqing, 2:00 na ng madaling araw. Huwag ka nang mag-meeting. Ang mga empleyado sa kumpanya natin, tuwing taglamig, gumagawa sila ng scarf para sa mahal nila. Ng niniting na scarf, at niniting na gloves. Ang meron sa iba, kailangan meron ka rin. Sige, sasamahan kita. Ang akala ko, sa 3 taon nating pagsasama, ikaw sa akin kahit papaano, may kaunting katapatan. Hindi ko inakala na ang damdaming ito, sa harap ni Zhou Jiming, ay walang halaga. Magandang araw, Ginoong Chin. Ginoong Chin, nakaayos na ang lahat kay Ginoong Zai. Hinihintay na lang ang pagdating nyo.
Hindi na ako pupunta. Magpabook ka na lang para sa akin. Ng ticket papuntang France. By Wanching. Sana pagbalik mo sa kwarto, magustuhan mo ang ibinigay kong regalo sa'yo. Hindi ko inakala na si Ginoong Chin ng Chin Financial Group ay kusang makikipagtulungan sa atin. Kung talagang makakabuo tayo ng koneksyon kay Ginoong Chin Hao, ang ating Zai Capital ay walang dahilan para hindi umangat pa sa susunod na antas. Pero hindi ko alam kung bakit hindi tayo pinapayagan ni Ginoong Chin na direktang makipagtulungan sa Chin Financial Group. Sa halip, kailangang makipagtulungan muna sa Bai na isang maliit na kumpanya. Ano bang alam mo? Dahil ganito ang pagpapahalaga ni Ginoong Chin. Sa Bai Group, tiyak na meron siyang sariling dahilan. Basta't makakonekta lang tayo kay Ginoong Chin. Mag-invest muna ng konti sa maliit na kumpanyang iyon. Ay wala namang masama. Akala ko dati, na simpleng hapunan lang kay Ginoong Zai. Pero tingnan mo ang dekorasyon ng pribadong silid na ito. Mukhang ito na ang pinakamataas na antas ng pagtanggap, hindi ba? Hindi ko alam na sa harap ni Ginoong Zai, ganito kataas ang respeto sa'yo. Sinasabi nilang si Ginoong Zai ay sobrang makapangyarihan at mahirap lapitan. Pero ngayon, sa harapan ko, ay ganito rin kagalang-galang. Magandang araw, Ginoong Zai. Tiyak na narinig mo na ako. Ako si Zhou Jiming. Ngayong araw, ang pakikipagtulungan sa Bai Group. Ako ang nagpasimuno nito. Ako. Kayo ba ang CEO ng Bai Group? Ang bata at napakahusay ninyo talaga. Ang walang hiya na ito. Naglakas loob pang baliwalain ako. Magandang araw, CEO Zai. Napakalaking karangalan ang makilala kayo. Ay, ang makasabay kayo sa pagkain ay sobrang ikinararangal ko. Nasaan si Ginoong Chin? Ginoong Chin. Sino pong Ginoong Chin ang tinutukoy ninyo? Siyempre si Ginoong Chin Hao. Anong ibig sabihin nito? Hindi ninyo kilala si Ginoong Chin. Kilala? Siyempre kilala namin siya. Pero si Chin Hao ay simpleng manugang lang sa pamilya namin. Hindi ko alam kung bakit ninyo siya gustong makita. Manugang. Siguro isa itong laro ng mayayamang pamilya. Pampalipasoris lang siguro ito. CEO Zai. Si Chin Hao, isa lang siyang pangkaraniwang lalaking nasa bahay. Bukod sa magaling magluto, wala rin siyang ibang alam gawin. Kung papupuntahin ninyo siya rito, maaaring maapektuhan pa ang paglagda natin ng kontrata. Sino ka ba? Naglakas loob kang tawagin ng direkta. Ang pangalan ni Ginoong Chin. Ako, ako si Zhou Jiming. Ngayong araw, ang inyong pakikipagtulungan kay Xiaoqing. Ako ang nagsagawa nito. Dati pa akong nakipag-ugnayan sa inyo. Nakipag-ugnayan ako sa inyo noon, nakalimutan nyo ba? Noon, mayroong talagang ganitong tao. Gustong makipagkita sa inyo. Pero binaliwala nyo ito. Diretsong pinahintulutan nyo. Napalayasin siya. Ang pakikipagtulungan ngayong araw. Hindi si Jiming ang nagsagawa nito. Sino kaya ang gumawa nito? Posible bang ito nga ay, isang pulgada. Pangulo Zai, ang layunin natin sa pagpunta ngayong araw. Hindi ba para pumirma ng kontrata? Narito ba si Chin Hao? Ano naman ang kaugnayan nito? Halika, para magpatuloy ang pirmahan ngayong araw. Kailangang narito si Ginoong Chin. Pumunta kami ngayong araw, para makilala si Ginoong Chin. Kung hindi dahil kay Ginoong Chin, hindi kailanman titignan ng Zai Capital ang ganitong maliit na kumpanya. Itong dalawang tao, paano nilang nagawang maging ganon kabastos kay Ginoong Chin? Ito. Si Chin Hao, bakit saan man? Laging humahad lang sa mga plano ko. Sige. Bakit si Chin Hao sa mga mahalagang sandali, hindi sumasagot ng tawag? Hindi kaya nagseselos pa rin siya. Sa ganitong mahalagang oras, wala siyang pakiramdam sa mas mahalagang bagay. Pangulo Zai, pasensya na. Hindi sinasagot ni Chin Hao ang telepono. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mahahanap ko siya para sa'yo. Bakit habang papalapit ako sa kwarto ng pasyente, lalong hindi mapanatag ang pakiramdam ko? Xiaoqing, bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Ikaw na lang ang maghanap ng doktor. May kailangan pa akong asikasuhin. Xiaoqing. Bakit wala si Ahau sa loob ng kwarto? Hinahanap mo ba ang pasyente sa kwartong ito? Kanina pa siya nag-ayos ng mga papeles. At nakaalis na ng ospital.
Nasabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi ko rin alam. Kahit sobrang tindi ng natamo niyang sugat, pinilit pa rin niyang lumabas ng ospital. Hindi na namin siya mapigilan. Buksan mo at tingnan mo. Malay mo, magustuhan mo ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Mula ng 3 taon na ang nakalipas, nang lumagda kami ng kontrata sa Chin Corporation, ang aming pakikipagtulungan ay palaging naging maayos naman. Bakit bigla na lang nilang nais? Bigla ko rin lang natanggap ang balita. Noon, ang aking kumpanya ay nanganganib. Ang Chin Corporation ang siyang tumulong sa amin sa pinakakritikal na panahon. Ngayon, ang Buy Group ay nais. Mas umangat pa. Hindi ito magagawa nang walang kanilang tulong. Xiao Qing, huwag ka munang mag-alala. Narinig ko na ang namamahala sa Chin Corporation ay kakabalik lang sa punong tanggapan kamakailan. Baka naman ito ay isa lamang estratehikong pagbabago sa kumpanya. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng paraan na makipagkita kay Ginoong Chin. Si Ginoong Chin ay labis na misteryoso. Sa bansa, ang mga taong nakakita sa kanya ay mabibilang sa daliri. Baka hindi siya madaling makita. Paano na ito? Kung hahayaan natin silang bumitiw sa puhunan, ang aming kumpanya ay talagang babagsak. Balita ko, makalipas ang 3 araw, si Ginoong Chin ay kasama ng Wuhai Group, na CEO na babalik sa bansa. Sa oras na iyon, si Ginoong Zai ng Zai Capital. Magkakaroon ng selusalo para sa pagbabalik ng 2 tao. Mag-iisip ako ng paraan, para makakuha ng 2 imbitasyon. Baka sakali, ay maaari, makita ang 2 importanteng tao. Umaasa ako sa iyo. Si Ginoong Chin, ang aming investment sa Buy Group, ay nakuha na lahat. Ngunit sa ganitong paraan, ang kumpanya ni Ginang Bai ay nanganganib na. Sa 3 taong tulong mula sa Chin Corporation, ang nakuha lamang ay ang kasalukuyang tagumpay. How? Mukhang ang iyong dating asawa ay walang talento sa pamamahala ng kumpanya. Talaga, kung pag-uusapan ng kakayahan sa pagpapasya sa negosyo, sino ang kasing bilis kumilos tulad mo? Dahil tapos na kami ni Bai Wanqing. Wala na kami. Kung ano man ang kanyang magiging kinabukasan, wala na akong kinalaman. Naiintindihan ko, Ginoong Chin. Talagang curious ako. How? Nalabis mong minahal siya. Ang katapusan na ito. Bakit napakawalang puso? Wala iyon. Tapos na ang lahat. Ginoong Chin, may isa pa akong sasabihin. Noong nakaraan, hindi kayo nakita ni Ginoong Zai. Lubos siyang nalungkot. Ngayon, humihingi siya ng tulong sa akin. Nasanay sa anumang paraan, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito magkita, mag-usap ng konti, ang Chin Financial Group at Zai Capital. Pakikipagtulungan. Si Ginoong Zai, kahit paano, tinulungan niya ako minsan. Dapat din na magkita at pasalamatan siya. Naiintindihan ko. Pahintulutan mong si Ginoong Zai ang magplano. Oo. Maligayang pagdating kina Ginoong Chin at Ginoong Siya sa bansa. Ginoong Chin, sa wakas nakita ko na kayo ng personal. Nagplano ako ng isang malaking selusalo para sa pagbabalik. Naghihintay na lamang kami sa inyong pagdating. Ang mga ito, nasabi na sa akin ni Assistant Shen. Maraming salamat sa iyong pag-aayos. Ang makagawa ng kaunting bagay para sa inyo. Iyon ay karangalan ko. Oh, tama. Noong una, pinapanta mo ako sa Buy Group para mag-invest. Noong gabi ng pirmahan ng kontrata, hindi kayo pumunta. Kaya't pansamantalang sinuspindi ko ang pakikipagtulungan. Sa tingin mo, kailangan ko bang ipagpatuloy pa? Kontaken si Ginoong Bai. Dahil hindi na natuloy ang pagkakasundo. Siguro'y wala talaga tayong kapalaran. Huwag mo nang intindihin ang aking nararamdaman. Oo, nag-ayos ako ng sasakyan para sa inyo at kay Ginoong Siya. Para ihatid kayong dalawa sa lugar ng selusalo. May mga bagay pa akong kailangang tapusin kaya manghuhuli ako. Walang problema. Unahin mo ang mga gawain mo. Ang dalawang ito ay hindi dapat masaling na mga personalidad. Bantayan mong mabuti ang selusalo. Ano man ang mangyari, agad mo akong ipaalam. Ito ang selusalo na inihanda ni Ginoong Zai para sa Chin Group.
At sa presidente ng Wuhai Group, bilang salusalo para sa pagbabalik. Napakang grande nito. Ang buong Beijing, na mga kilalang tao, ay malamang nandito lahat. Narinig ko, na ito ang unang pagkakataon ni Ginoong Qin, na bumalik ng opisyal sa bansa. Lahat gustong makita siya, upang makipag-ugnay sa Qin Group, para sa negosyo. Kaya kailangan ko ring, samantalahin ang pagkakataon, upang si Ginoong Qin, ay patuloy na mag-invest sa Bai Group, kahit ano paman. Bawal kang uminom ng alak ngayon. Sa iyong sinapupunan, ay naroon pa ang aking anak. Qin Hao, bakit andito siya? Sino itong babaeng katabi ni Hao? Hindi kaya siya ang kabit niya? Qin Hao, ilang araw ka nang nawawala, para lang makasama ang babaeng ito. Wala kang pakialam dito. Wala akong kinalaman dito. Sayang naman ang iniisip ko noong mga nakaraang araw, na pinabayaan kita. Gusto kong gumawi ng maayos sa'yo. Pero ikaw, nagawa mo pang magtaksil. Nakikipagsama ka sa ibang babae. Ano ba ang tingin mo sa akin, si Bai Wanqing? Hindi pa ba nakikita ni Bai Wanqing ang ating divorce certificate? Alam ko, Kuya Hao. Palagi kong sinasamahan si Xiaoqing. Hindi ka masaya, pero hindi ka rin dapat, na ganito kalantad, na dalhin ang kabit sa tabi mo. Bukod pa rito, ngayong araw ay espesyal na inihanda ni Ginoong Zai, para kay Ginoong Qin ang salusalo para sa pagbabalik. Ikaw siguro si Binibining Bai Wanqing. Sa tingin ko, baka nagkamali ka. Hindi ako ang kabit ni Icho. Sa totoo lang, kayong dalawa, ang mukhang mas hindi malinis ang intensyon. Kami ni Zhou Jiming ay magkaibigan lang. Huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Buntis na nga sa anak niya. Pero sabi mo ay magkaibigan lang kayo. Nakakatawa naman. Wala akong interes sa relasyon ninyo ni Zhou Jiming. Hindi ako interesado. Ang mga bagay tungkol sa akin. Wala ka ring karapatang usisain. Walang interes. Qin Hao, ako ang asawa mo. Paano mo magagawang hindi ako alalahanin? Bai Wanqing, sa tingin ko nagkamali ka ng akala. Isang bagay. Tayo. Naghiwalay na. Anong sabi mo? Kailan kita nakipaghiwalay? Natatandaan mo ba yung dati kong ibinigay sa'yo? Na regalo sa ating ika-3 anibersaryo. Nasa bahay siguro ang nanay mo. Pabuksan mo para makita niya. At malalaman na lahat, itong si Qin Hao. Talagang naglakas loob makipaghiwalay. Kaya pwede ko nang. Nay, tulungan mo akong tingnan. Ang kahon ng regalo sa mesang pangkape. Ano ang laman nito? Nakabukas na ang mikropono, nakabukas na ang speaker. Ay naku, nakabukas na ang kamera. Nakabukas na ang mikropono, nakabukas na ang speaker, nakabukas na ang kamera, nakabukas na ang speaker. Hindi ba yun ang bigay sa'yo ni Qin Hao? Na regalo para sa ika-3 anibersaryo. Nakabukas na ang mikropono, nakabukas na ang speaker. Sigurado nakabukas na ang mikropono at pagmamahal ang anong mangyari. Nakabukas pero walang kwenta na ang mikropono. Bilisan mo, tulungan mo akong tingnan. Ang mikropono at camera ay nakabukas na. Alam ko na, huwag kang mainip. Ang speaker ay nakabukas na. Ang mikropono at speaker ay nakabukas na. Ang 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 speaker ay nakabukas na. Sertipiko ng diborsyo. Bakit ito ay sayo at sertipiko ng diborsyo ninyo ni Qin Hao? Kayo ba kailan naghiwalay? Ito ay hindi ito posible. Siguradong peke ang ginawa mo. Niloloko mo ba ako? Hindi ko kailanman sinang-ayunan ang diborsyo. Ang dating asawa ni Ihao, hindi alam ang tungkol sa diborsyo. Ang mga bagay ay nagsisimula ng maging interesante. Hindi mo naaalala noong gabing iyon. Pinapirma kita ng dokumento. Hindi mo man lang binuksan. Isang tingin lang at pumirma ka na. Hindi mo man lang tiningnan kung ano ang pinapirma ko sa'yo. Anong mahalagang bagay ang meron ka? Siguro ito na naman ay tungkol sa renewal ng insurance. Siguro nga, mauuna na akong magpahinga. Ikaw ang pumirma para sa akin. Ito ay kasunduan sa diborsyo. Tama. Simula noon, gusto mo nang makipagdiborsyo sa akin. How? Paano ito naging ganito kabilis? Mayroon pang maraming proseso na kailangan gawin.
Kailangan pa nating hatiin ang mga ari-arian. Iyon ay dahil pumirma ako sa kasulatan na walang makukuhang ari-arian sa paghihiwalay. Wala akong gustong makuha. Gusto ko lang makipagdiborsyo sa iyo. How? Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Bakit gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Xiaoqing, huwag kang magalit. Nagdadalang tao ka pa. Oo, ang bata. How? Hindi mo dapat ako tratuhin ng ganito. Sa tiyan ko, ay may dinadalang anak mo. Paano mo nagawang? Iwanan ako at ang bata. May ilang bagay na ayaw kong sabihin ng klaro. Makabubuti ito para sa atin pareho. Bakit? Natatakot ka ba? How? Natatakot ka bang sabihin ng iba na isa kang lalaki? Nagabando na ng asawa at anak. Bai Wanqing, tama na. Lagi kang magkasama ni Zhou Jiming buong araw. Laging magkasama, parang magkasintahan. Hindi maliwanag. Iniisip mo pa ba ako bilang asawa mo? Kusang loob na akong aatras ngayon. Para sa kaligayahan ninyo. Hindi ka pa ba kontento? How? Alam ko na ikaw ay nagseselos sa relasyon namin ni Zhou Jiming. Nangangako ako sa'yo na hindi ko na siya muling makikita. Huwag tayong magdiborsyo, pwede ba? Xiaoqing, nakakainis na Ginoong Qin. Dahil nag-divorce na tayo ni Xiaoqing, hindi mo ba kayang lumayo? Bakit kailangan mong magpakita sa harap namin? Bai Wanqing, tapos na tayo. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking ito ay dapat na palamunin ng pamilya Bai, di ba? Ano kaya ang sinasabi ni Bai? Isa rin siyang malakas na babae sa trabaho, na may konting ugnayan sa ibang lalaki. Ay normal lang naman. Dahil lang dito, pati asawa at anak ay pinabayaan na. Bakit naman siya ganun kalupit? Anong palamunin? Hindi ba't isa lang siyang palamunin? Na nagmamadaling bitawan si Bai. Baka naman may natagpuan siyang mayaman na tagapagtaguyod. Bagong pinansyal na taga-suporta. Qin Hao, na nagmamadali kang makipagdiborsyo sa akin, ay dahil sa babaeng ito, tama ba? Bai Wanqing, huwag kang gumawa ng eksena. Paghiwalay na tayo. Walang kinalaman si Xiaomei. Xiaomei. Tinatawag mo ng ganun ka-sweet, at sinasabi mong hindi siya kabit. Kung manggaagaw ka ng lalaking akin, Bai Wanqing, kailangan kitang turuan ng leksyon. Sapat na ba ang pagwawala mo? Qin Hao. Para sa babaeng ito, nagawa mo pa akong itulak, habang bitbit ko pa ang anak mo. Bai Wanqing, kailangan mo bang maging ganito ka-agresibo? Kung ganoon, wala na rin akong dahilan para pagbigyan ka. Tanungin mo ang sarili mo, ang bata sa sinapupunan mo, ay sa akin ba talaga? Ano? Anong ibig mong sabihin? Babae at palikiro. Diyos ko, hindi sa kanya ang bata. Si Qin Hao, mas pipiliin pang walang makuhang ari-arian sa paghihiwalay. Basta't makipaghiwalay lang sa kanya. Hindi kaya. Siya'y niloloko. Paano nalaman ni Ahaw? Ahaw, nagkakamali ka ba ng akala? Ako, ang bata sa sinapupunan ko. Paano hindi ito magiging sayo? Bai Wanqing, 3 taon tayong kasal. Minahal kita at inalagaan. Kahit naharapin ko ang utos-utosin ninyong mag-ina, hindi ako nagreklamo. Pero hindi ito nangangahulugan na maaari mo akong gawing isang laruan na lokohin. Sino ang mag-aakala na ang presidente ng Qin Financial Group sa mga taong ito ng pagbabalik sa bansa ay makakaranas ng ganitong kahihiyan? Kung alam ko lang nasasaktan ka niya ng ganito, hindi ko sana hinayaan na bumalik ka sa bansa. Ako. Ikaw at si Zhou Jiming, laging magkasama. Hindi kailanman nag-aalalang makita ng iba. Sinasabi niyo pa ulit-ulit na kayo ay malinis at walang bahid. Pero tanungin mo ang sarili mo ng totoo. Talaga bang malinis kayong dalawa? Ang totoo, sabi ni Xiaoqing, na si Woge ay nagseselos lamang. Dapat pa talaga hindi ako nasa tabi mo. Qin Hao, bakit hindi mo matanggap si Jiming? Oo, nag-usap kami. Pero iyon ay nakaraan na. Bakit kailangan mong makapit doon? Nagsimula ka pang magduda na ang bata sa aking sinapupunan ay hindi sayo. Kapag maraming kasinungalingan ang nasabi, maging ikaw ba ay naniniwala na rin? Hindi ako nagdududa. Ako ay sigurado na ang bata sa iyong sinapupunan ay hindi sa akin. Wanqing, ang bata sa iyong sinapupunan ay sa akin. Sigurado ka bang gusto mo ipagkilala siya na ibang lalaki ang ama? Ang nangyari noong gabing iyon ay aksidente lamang. Hanggat hindi tayo nagsasalita,
Hindi malalaman ni Ahaw kailanman. Paano mo nagkaroon ng recording na ito? Buntis ka. Ako ay puno ng pagmamahal para sa'yo. Pinagplanuhan kong dalhan ka ng kaunting sabaw ng manok para sa kalusugan. Pero narinig ko mismo ang mga ito. Pangungutya ba ito? Diyos ko, ang laking pagbabago. Hindi ko akalain na ang presidente ng Bai Group ay ganito palang klaseng tao. Ang magdalang tao sa anak ng kalaguyo ay isa na. Pero ipaparada pa siya ng may kayabangan. Ang kapal ng mukha. Hindi ganito iyon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang nangyari noong gabing iyon ay isang aksidente lang. Ang mga salitang ito ay, narinig ko na ng napakaraming beses. Dahil aksidente lang kaya mo. Nakampante at walang pag-aalinlangan akong manipulahin. Pinagstay mo ako sa bahay. Para buong puso kong alagaan. Ang anak mo kay Joe Jiming. Talagang nandidiri na ako sa'yo. Hindi. Wala akong ginawa. Xiao Qing. Nandito na ang mga bagay. Wala nang saysay ipaliwanag pa sa kanya. Qing Hao. May karapatan ka bang sisihin si Xiao Qing? Sa totoo lang, sinamantala mo lang ang pag-alis ko sa bansa, para isagawa ang balak mo. Kaya kayo nagpakasal ni Xiao Qing. Sa puso ni Xiao Qing, ako talaga ang laging mahal niya. Anong klaseng tao ka ba? Ang hindi mahal na tao. Siya ang talagang kabit. Naiintindihan mo ba? Kaya sinusuportahan ko na lang kayo. At ngayon ko lang napagtanto, na bagay talaga kayo. Talagang bagay nga. Ang mga walang kwentang lalaki at kaibig-ibig na babae ay para talagang ginawa para sa isa't isa. Hindi mo pa nalilinaw ang sarili mong damdamin. Pero ikinasal ka na sa iba. Gusto mo bang lokohin ang iba? At kalaunan na susustento pa nila ang mga sarili nila. Qin Hao, sinadya mo ba ito? Alam mo ba, kung anong araw ngayon? Ngayon ay ang araw ni Zaizong. Para sa Qin Group, ang welcome banquet na inorganisa ni Mr. Qin. At nagkakalat ka ng gulo dito. Ayaw mo na bang mabuhay? Sino nga ba ang tunay na nagkakalat ng gulo? Maliwanag na ginagamit ninyo ang bata para apihin si Ahaw sa bawat hakbang. Kung hindi, sa tingin mo ba pag sinabi, ang mga madudumi ninyong gawain ay magiging karangalan? Tama, Qin Hao. Ngayon ay ang araw ni Zaizong para sa Qin Group na inihanda ang welcome banquet. Ang mga usapin nating dalawa ay pag-usapan na lang natin sa bahay. Pwede ba? Hanggang dito na lang ang usapan. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Qin Hao. Bakit palagi kang ganito? Hindi mo ako nauunawaan. Isa lang akong babae, at ako lang ang bumubuhay sa buong pamilya. Ikaw, wala kang ibang ginawang kundi mag-alaga ng bahay. Wala kang naitutulong sa akin. Hindi kita matutulungan sa anumang paraan. Baliw na yata itong si Bai Wanqing. Sa maliit niyang kumpanya, kung wala ang pamumuhunan ng Qin Corporation, matagal na sanang nagsara ito. Hindi ba ganun? Si Jiming ang tumulong sa akin na makilala ang mga maimpluwensyang tao, pati na ang imbitasyon para sa kasalukuyang piging. Si Jiming ang kumuha nito para sa akin. Wala siyang hinihiling, kundi ang ipanganak ko ang bata. Hindi pa nga niya naisip kailanman. Nasirain ang relasyon natin. Bakit kailangan mong maging ganito, Kitigas? Xiao Qing, huwag mo na siyang kausapin pa. 3 taon na siyang palamunin. Puno ng pagkaselos ang kanyang isipan. Makitid ang pag-iisip. Hindi man lang niya naiintindihan ang mas malaking larawan. Tama na ang gulo. Kung wala kang masabi, umalis ka na. Huwag mong guluhin ang party para kay Mr. Qin. Aalis na ako. Hindi matutuloy ang party na ito. Sa tingin mo, sino ka ba? Talaga bang iniisip mo na ang buong mundo ay umiikot sa'yo? Umalis ka na. Bagamat naaawa rin ako sa kanyang sitwasyon, ngunit ito ay usaping pampamilya ng iba. Ito pa rin ay salusalo para kay Qinzong, na mas mahalaga. Kung magagalit si Qinzong at Zaizong, hindi natin kakayanin ang resulta. Seguridad. Bilisan mong ilayo ang taong ito. Sino ang naglalakas loob na manggulo sa aking inihandang salusalo? Sino ang naglalakas loob na manggulo sa aking inihandang salusalo? Kanina pa kita pinaalis pero ayaw mong umalis. Ngayong nandito na si Zaizong. Kahit gusto mong umalis, magiging mahirap ito para sa'yo. Hindi mo kayang galitin si Zaizong. Mamaya ay tumayo ka sa likuran ko. Pipilitin kitang protektahan. Hindi na kailangan. Ngayon ay hindi ito panahon para maginarte ka.
Kung may problema, pag-usapan natin sa bahay. Zai Ezong may 2 tao. Ang nanggugulo sa inyong selusalo. Inaayos ko na ang sitwasyon. Magtiwala po kayo. Hindi ito makakaapekto sa inyong selusalo para kay Kim Zong. Bakit ikaw na naman? Pinadalhan mo ba siya ng paanyaya? Zai Ezong. Ako naman. Sa pagkakataong ito ay kumakatawan. Ang Bai Group sa pagdalo sa selusalo. Alam mo rin pala, ang Bai Group at ang kumpanya ni Chin Zong ay malapit na magkatuwang. Sigurado akong si Chin Zong ay talagang tiwala sa Bai Group. Narinig ko na ang Chin Financial Group ay patuloy na naglalabas ng pondo para sa Bai Group. Noong nakaraan, espesyal na binanggit sa akin ni Chin Zong na nais niyang itaguyod ang Chin Group sa pakikipagtulungan sa Bai Group. Maaari bang ang Bai Group at si Chin Zong ay may totoong ugnayan? Pasensya na, Mr. Zai. Ang asawa ko ay nag-ulo ang handaan ngayon. Kapag dumating na si Chin Zong, ako mismo ay hihingi ng tawad sa kanya. Chin Zong. Hindi ba dumating na si Chin Zong kanina pa? Nandito na si Mr. Chin. Bakit hindi namin nakita? Chin Zong. Bakit po kayo nandito? Siya nga si Chin Zong. Siguradong imposible. Siya ba talaga si Chin Zong? Ang presidente ng Chin Financial Group ay si Chin Hao. Paano ito naging posible? Kung ganito kaganda ang kanyang background, paano siya naging palamunin sa pamilya Bai? Sa loob ng 3 taon ay naging house husband siya. Imposible ito. Tiyak na may pagkakamali. Diyos ko, ano itong plot twist na ito? Masyadong biglaan ito. Parang hindi na kayang tanggapin ng isip ko ito. Ibig sabihin, ang presidente ng Chin Corporation ay nagkubli ng kanyang pagkakakilanlan para maging palamunin. Tapos ang sarili niyang asawa ay niloko siya. Ang dami nating nalaman ng mga lihim. Hindi kaya papatayin tayo para patahimikin. Ano? Si Chin Hao ay palamunin ni Bai Wanqing. Tapos na, wala na. Ang handaan ngayon. Halos napahiya si Chin Hao ng tuluyan. Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Akala ko si Zai Zong ito. Hindi pa ba dumarating si Chin Hao? Hindi maganda ang pakiramdam ni Chin Hao. Kaya nauna na siyang bumalik sa hotel para magpahinga. Ganun pala. Matagal na palang bumalik sa hotel si Chin Hao. Sabi ko na nga ba, paano magiging presidente ng Chin Corporation si Chin Hao? Ang babaeng kasama ni Ahao ay si Xia Yaimei, ang presidente ng Haohai Group. Kailan pa sila nagkakilala? Xiao Qing. Baka naman matagal na niyang nakamit ang mataas na posisyon. Ngayon na nandito siya. Maaaring isinama niya si Xia Zong. Nagpaparangya. Katulad niyang tao. Umaasa ka pa ba sa kanya? Hindi maganda ang pakiramdam ni Chin Zong. Hanggang dito na lang ang salo-salo ngayon. Magpapatuloy na ang lahat. Umalis na tayo. Chin Hao. Chin Hao. Nagtataka pa nga ako dati. Bakit bigla ka nalang gustong makipag-divorce sa akin? Yun pala ay may mas maganda kang napili. Uulitin ko. Ang tungkol sa atin ay walang kinalaman kay Xiaomei. Hauge, ikaw talaga ay isang palamunin. Magaling ka talaga. Ang mga babaeng nasa paligid mo ay hindi ba't si Xiao Qing o si Xia Zong? Inaamin ko na gusto ko si Ahao. Pero sayang. Si Ahao ay wala pang pag-iisip tungkol doon. Pero ang lalaki na gusto kong si Xia Yaimei ay tiyak na ang pinakamabuti sa buong mundo. Hindi kailanman magiging isang palamunin. Chin Hao. Wala ka bang maipapaliwanag sa akin? Bai Wanqing. Simula ng buong giting mong pagbubuntis sa anak ni Zhou Jiming. Gusto mong akuin ko simula noon. Tapos na tayo. Ganyan na lang. Maghiwalay tayo ng maayos. Makakabuti ito sa ating dalawa. Mas magaling nga ang High Group kaysa sa Bai Corporation. Pero balang araw, ang kumpanya ko ay malalampasan ng kanya. Chin Hao. Sa oras na iyon, sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Ahao. Nagtataka pa nga ako. Bakit biglang nagdesisyon ka na makipag-divorce kay Bai Wanqing?
Kaya pala ganito. Ngayon na pinahiya kita. Sino ang mag-aakala? Ang presidente ng Chin Corporation ay naloko ng husto. Napakalaking kahihiyan. Hindi na nakapagtataka na kahit ang iyong pagkakakilanlan, ayaw mo nang aminin. Nasabi ko na lahat ng dapat sabihin ngayon. Si Bai Wanqing ay mayabang at mapagmataas. Mula ngayon, wala na tayong magiging ugnayan pa. Ahaw, sa totoo lang, pwede mo akong tingnan. Ako at si Bai Wanqing ay magkaiba. Xiaoqing, hindi. Xiaoqing, ngayong gabi, anong hinahanap mo? Ma, nasaan ang aking divorce certificate? Ibigay mo na sa akin. Hindi ba ito isang sirang sertipiko ng diborsyo? Anong pakinabang nito? Itinapon ko na sa basurahan. Si Qin Hao, iyong mahalagang tao na iyon. Kung hiwalay, di hiwalay na talaga. Ngayon ang sertipiko ng diborsyo na ito ay wala ng halaga. Bakit mo pa hinahanap yan? Hindi akalain na totoong ang sertipiko ng diborsyo ito. Si Qin Hao ay ganoon kitiwala. Siguradong hindi ito peke. Hindi pwede. Kukunin ko ang sertipiko ng diborsyo na ito para kausapin si Qin Hao na magpakasal muli. Anong karapatan niya na hindi humingi ng pahintulot ko para makipaghiwalay sa akin? Hindi ko papayagan. Xiaoqing, maghinahon ka. Si Qin Hao ay sarili niyang kayamanan. Hindi ba mas mabuti nang maghiwalay kayo? At saka, hindi ba sa tiyan mo ay may dinadala kang anak natin? Ngayon ay maaari na tayo na magkakasama ng tama. Jimin, matagal ko nang nasabi sa iyo na minsan ay talagang gusto kita. Pero lahat ng iyon ay tapos na. Ngayon si Ahau na ang aking asawa. Hindi ako naniniwala na wala kang nararamdaman para sa akin. Kung hindi mo ako gusto, noong gabing iyon, bakit hindi mo ako itinulak palayo? Bakit ang tiyan mo ay handang magdala ng aking anak? Oo nga, Xiaoqing. Sa tingin ko, mas mabuti si Jimin kaysa kay Qin Hao. Ang taong iyon ay mas mabuti ng 1,000 beses, 10,000 beses. Ngayon wala nang hadlang. Maging maayos ka na lang kay Jimin. Hindi ganyan. Ikaw ang nakiusap sa akin. Kaya ko iniwan ang batang ito. Sabi mo wala kang kailangan. Kaya ako pumayag sa'yo. Ni minsan hindi ko inisip na maghiwalay kay Ihaw. Bakit kahit gaano karami na ang ginawa ko, hindi pa rin ako higit kay Qin Hao na palamunin. Malinaw na mahal din kita. Bai Wanqing, ipapakita ko sa'yo. Ang halaga ko sa iyo ay higit kay Qin Hao na palamunin ng 1,000 beses, 10,000 beses. Sa ibang tahanan, ang lalaki ang nagtatrabaho sa labas at ang babae ang nag-aalaga ng bahay. Sa atin, kabaligtaran naman. Basta gusto mo, maaari akong laging maging mabuting may bahay mo. Eh how? Ang ganda na sa tahanan na ito ay kasama kita. Qin Hao. Napakabagsik ng puso mo. Bakit kahit kaunti, ng paglagi mo sa bahay na ito, wala kang iniwang bakas ng pamumuhay? Hindi ba ito ang araw ng kasal namin ni Ahaw, na binigay kong kurbata sa kanya? Hindi niya ito dinala. Pakitignan nga ang tungkol kay Qin Hao. Ngayon itong numero ng telepono. Sige, bye Zhang.
Hello, sino ito? Ahaw, ako ito, si Bai Wanqing. Ang kurbata na ibinigay ko sa'yo noon. Nakalimutan mong dalhin. Dadalhin ko na lang sa'yo, okay lang ba? Sa pagkakataon ding ito, gusto kong makipag-usap sa'yo. Itapon mo na lang. Itapon mo na lang. Bai Zhang, matapos itigil ng Chin Conglomerate ang pagpondo, ito na ang ikawalong kumpanya, natitigil sa pakikipag-partner sa atin. Dapat niyong humanap ng paraan. Alam ko na, gagawa ako ng paraan sa usaping pinansyal. Lumabas ka muna. Sandali. Ikaw. Tulungan mo akong magpa-schedule ng abortion. Ito. Sige, Bai Zhang. Mali ba ako mula sa simula? Sa lahat ng ginawa ko. Xiao Qing, nakaisip ako ng paraan tungkol sa pondo, para matulungan ka. Anong sinabi mo? Sa Chin Conglomerate, hindi ba si Chin Zhang ay kakalapag lang pabalik ng bansa kamakailan? Nagplano siya na magbukas ng isang sangay sa Timog Silangang Distrito. Matagumpay na akong nakapasok sa sangay. Bilang manager. Talaga. Oo, basta makita ko lang si Chin Zhang. Tiyak na makukumbinsi ko siya na muli siyang mamumunan. Sa Bai Company. Jining, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Nasa sinapupunan mo ang anak ko. Ano man ang gawin ko ay nararapat lang. Oo. Chin Zhang, ito ang impormasyon ng bagong manager ng Timog Silangang Sangay. Pakitingnan po ninyo. Hindi na, maliit na bagay lang ito. Ikaw na ang bahala. Kapag dumating na ang oras, direktang pupunta ako sa sangay upang mag-inspection. Sige. Ahaw, inaanyayahan tayo ni Zai Zhang na kumain. Dapat na tayong pumunta. Sige, Chin Zhang, ilalagay ko ang impormasyon sa inyong lamesa. Kung may oras kayo, maaari ninyong tingnan. Oo, sige. Chin Zhang, tungkol sa welcome dinner dati, ako ang hindi nakahandle ng maayos. Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Walang anuman, hindi ko alam kaya hindi kita pinapagalitan. Hindi ko lang talaga inaasahan na si Bai Zhang pala ang dating asawa ninyo. Tama na, Zai Zhang. Huwag mo nang ipagpatuloy ang paglagay ng asin sa sugat ni Ahaw. Sige, sige, tungkol sa ating kolaborasyon. Ang Chinshi Financial Group ay kakapasok lang sa Huagwo. Nasa rehiyon ng Timog Silangan ako. Nagbukas ng isang sangay ng kumpanya. Nagkataon na kulang ng isang mahalagang tauhan para mamuno. Kung interesado si Zai Zhang, handa akong ihandog ang sangay ng kumpanya. Isang 5% tuwirang bahagi bilang kabayaran. Ang Chinshi Financial Group ay isa sa mga nangunguna sa buong mundo. Punong pangkat, kahit na isang sangay ng kumpanya lamang. Malayo rin ang mararating nito. Hindi ko inasahan na si Chin Zhang pala ay magbibigay sa akin ng ganito kagandang kondisyon. Karangalan ko ito. Naway maging matagumpay ang ating pagtutulungan. Sa mga darating na araw, pupunta kami ni Ihaw sa isang biyahe ng negosyo. Maaaring ikaw na muna ang bahala sa sangay ng kumpanya, Zai Zhang. Pagkatapos ng 7 araw, pupunta kami upang bisitahin ang sangay ng kumpanya. Sige, Xia Zhang. Halika. Xiao Qing. Narinig ko na si Chin Zhang ay personal na. Pupunta upang bisitahin ang sangay ng kumpanya. Ngayong araw, siguradong pwede nating makita si Chin Zhang. Sa oras na iyon, maigi natin siyang kausapin tungkol sa pagpapautang sa Bai Group. Oo. Narinig ko na ang Chin Zhang na darating upang magsiyasat ngayong araw. Kahit na siya'y higit 30 taong gulang na, ay hindi pa rin kasal. Hindi ko alam kung sino ang magiging ganitong kaswerte na makapag-asawa ng napakahusay na lalaki. Ay nako, huwag mo na isipin yan. Sina Chin Zhang at Xia Zhang, matagal nang magkasama sa trabaho at hirap. Kung sasabihin mong wala silang kaugnayan, hindi ako naniniwala. Bakit parang palagi akong ang bigat sa dibdib ko? Kapag natapos na ang mga bagay kay Bai, pagkatapos ay kakausapin ko si Ahaw. Tingnan mo, nandyan na si Chin Zhang. Dumating si Chin Zhang.
Wow, wow, ang gwapo niya. Ay nako, bakit ka hindi maingat? Oo nga, nagalit mo na ba si Ginoong Chin? Paumanhin, Ginoong Chin. Ginoong Chin, hindi ko ito sinasadya. Lilinisin ko na po ito ngayon. Ayos lang ako. Medyo nabasa lang ang damit ko. Pwede bang samahan mo ako para makapagpalit? Meron akong isa, na bagong uniforme. Hindi ko lang alam. Kung okay lang sa inyo, Ginoong Chin. Okay lang sa akin. Halika na, samahan mo akong magpalit. Sige. Ay, ang gwapo talaga ni Ginoong Chin. Mukhang bata pa rin siya. Paano na lang yan pumasok na siya? Ni hindi ko nga alam kung ano hitsura ni Ginoong Chin. Hindi ko pa nakikita. Hindi ka ba manager ng branch? Dapat tatawagin ka ni Ginoong Chin para mag-report ng trabaho. Makikita mo rin siya. Ang likod ni Ginoong Chin. Bakit parang pamilyar ito? Paumanhin, Ginoong Chin. Nadumihan ang inyong suit. Huwag po kayong mag-alala. Babayaran ko po ng halaga ang damit. Ayos lang iyon, hindi naman ito mahalaga. Basta sa susunod mag-ingat ka lang. Sige. Ang damit ni Ginoong Chin. Bawat isa ay napakahalaga. Hindi lang ako pinagbabayad ni Ginoong Chin. Ang bait mo pa rin sa akin. Talaga namang napakabuting tao ka. Uy, Chin Hao. Ilang araw na tayong di nagkikita. Paano ka naging tagalinis? Paano? Ang bilis naman ni Ginoong Siana. Pabayaan ka. Ha ha ha. Tumabi ka. Bakit? Ikaw, isang tagalinis, ay may lakas ng loob pang magtaray sa akin. Ahaw, ikaw at si Ginoong Sia. Wala nang relasyon, tama ba? Walang mapupuntahan. Bakit hindi ka umuwi? At sa halip ay dito ka nagtatrabaho bilang isang munting tagalinis. Paano naman kung tagalinis? Lahat tayo ay nagtatrabaho ng mabuti para kumita. Sino ang mas mataas sa sino? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Xiao Qing, matagal ko nang sinabi sa'yo. Si Chin Hao ay isang kayamanan. Kung wala ka, siya ay magiging isang munting tagalinis lang. Ganito lang na tao. Sa kanya, ano pa ang maaalala mo? Ako lang ang makakatulong sa iyong kumpanya. Nakakatulong talaga ito. Ako rin ay napaka-curious. Ang sangay ng Chin Group ay napakahigpit ang seguridad. Bawal ang mga walang kinalaman. Paano kayo nakapasok? Ako, hindi kagaya mo. Na tagalinis, magkaiba tayo. Ngayon ako, ay manager ng Chin Corporation. Para sa kanilang sangay sa Timog Silangang Rehiyon. Payo ko lang sa'yo, na maging mapagpakumbaba ka sa harap ko. Kung hindi, pwede kitang tanggalin sa trabaho anumang oras. Ikaw ang manager ng sangay. Manager ng sangay. Paano siya naging? Ginoong Chin, ito ang impormasyon ng bagong manager para sa Timog Silangang Sangay. Pakitingnan po, hindi na kailangan. Ayusin mo na lang ang maliit na bagay na yan. Siguro ay ang HR head, ay hindi kilala si Joe Jiming. Nagkamali sa pagkuha. Ahaw, Jiming. Ngayon nga ay talagang manager ng sangay ng Chin Corporation. Ang pondo ng Chin Corporation para sa Bai Corporation, ay hindi ko alam kung bakit natigil. Si Jiming ay ginagawa rin ito, para matulungan akong makita si Ginoong Chin. Baka mabaygo ka lang, kahit dalhin ka pa niya kay Ginoong Chin. Hindi pa rin kayo papondohan ng Chin Corporation. At saka itong pagka-manager mo, mukhang hindi magtatagal. Anong ibig mong sabihin? Jiming, mag-usap tayo ng maayos. Walang problema, kasi hindi rin naman ako interesado makipagtalo sa tulad mong karaniwang tagalinis. Sa tingin ko naiinggit ka lang. Mas mahusay ako sa iyo sa bawat aspeto. Basta-basta lang, naging manager na ng Chin, ng ganitong napakahalagang kumpanya. At ikaw ay magiging tagalinis lang. Anong nangyayari? Pumunta at tingnan. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ba ito si Manager Joe? Bakit siya nagtatalo sa isang tagalinis? Mukhang itong tagalinis. Sinusumpa niya si Manager Joe, na malapit ng matanggal. Kaya nagalit si Manager Joe, isang maliit na tagalinis. Naahas pang makipag-usap kay Manager Joe ng ganito. Sobrang tapang niya. Pero itong tagalinis, bakit mukhang bago siya sa paningin ko? Narinig mo ba, Chin Hao? Maging matalino ka sana. Lumuhad ka sa akin. Magmakaawa ng tawad. Baka sakaling maawa pa ako. At patawarin ka sa ginawa mong pambabastos sa akin.
Kung hindi, paparusahan kita ng pagwawalis ng buong palapag ng mga banyo. Dumating ka rin sa wakas, Ginoong Ginang Siya. Asan na si Ginoong Chin? Si Ahaw, 15 minuto na ang nakalipas. Dumating na sa kumpanya. Bakit hindi mo siya nakita? Nako, may problema, Zai Zong. Si Joe Jiming, si General Manager Joe, ay nasa pintuan ng palikuran at nakikipagtalo sa tagapaglinis. Paano nangyari na si Joe Jiming ay nasa sangay ng kumpanya at isa pa siyang manager? Sinabi ng HR Director na lahat ng mga pagtatalaga sa sangay ng kumpanya ay napakita na kay Ginoong Chin. Akala ko pa naman si Joe Jiming na pumasok sa sangay ng kumpanya ay sa utos ni Ginoong Chin. Ay nako, TSK, mali na to. Nakakainis. Ang tapang talaga. Nakakainis talaga. Ano bang ginagawa nila? Sa buong sangay ng kumpanya ay may 18 palikuran. Ngayong gabi pag-uwi, baka maamoy pa. Dali, lumuhad ka na lang. Ang tagalinis dapat ay kilalanin ang kanyang katayuan. Jiming, pwede ba? Tigilan mo na. Ang daming nanonood. Paano mo papayagan si Ahaw na gawin ang ganito? Nakita mo rin naman. Siya ang unang nangantsaw sa akin. Kung hindi ko siya parurusahan, paano ako magtatagal sa kumpanya? Ahaw, pwede bang lumuhad ka na lang? Ngayon, kailangan ng buy group si Jiming para makakuha ng mga puhunan. HMPH, by Wanching. Di ba dati mong tinanong sa akin kung bakit kita hiniwalayan? Dahil kahit kailan, nasa panig ka ni Joe Jiming. Ako, hindi siya kampi sa akin. Siguro naman, hindi niya kakampihan. Ang isang janitor, di ba? Magmadali at lumuhad sa akin. Konti na lang ang pasensya ko. Hindi siya janitor. Siya si Ginoong Chin. Hindi ninyo siya dapat tratuhin ng ganito. Ha, siya si Ginoong Chin. Paano ito nangyari? HMPH. Hahaha Chinhaw. Chinhaw. Hindi ko inakala na ikaw ay ganito kapal mukha. Tawagin mong mga kasamahan para umarte. Hindi ba? Hahaha. Sasabihin ko sa iyo. Kung ikaw si Ginoong Chin, ako lang mag-isa ang maglilinis ng mga banyo sa gusaling ito. Iyan ay sinabi mo. Kaya ang banyo ngayon. Mukhang ikaw ang maglilinis. Ahaw, okay ka lang ba? Ginoong Ginang Siya, alam ko na ang sangay na ito ay itinayo ninyo, kasama si Ginoong Chin. Pero isa ka lang ding shareholder. Wala naman akong ginagawang mali. Pinagalitan ko lang ang isang munting janitor. Wala kang karapatang. Basta-basta na lang akong parusahan. Ang sinasabi mong janitor, baka si Chinhaw iyon. Kung hindi, sino pa ba? Si Ginoong Chin, bakit ganito ang suot nyo? Ano, itong tagalinis. Siya pala si Ginoong Chin. Tapos na tayo. Kanina, tinulungan pa natin si Manager Joe. Ganito pa natin siya pinahiya. Ngayon, pati trabaho natin. Hindi na natin mapapanatili. Pasensya na, Ginoong Zai. Ako ang nagkamali. Nadumihan ko ang damit ni Ginoong Chin. Kaya pansamantala niyang sinuot. Ang uniforme ko. Ayos lang ako. Sige, magpatuloy ka na sa trabaho. O sige. Bilisan mo, alis na tayo. Kung hindi, ang galit ni Ginoong Chin ay mapupunta sa atin. Ginoong Zai, hindi ba kayo nagkakamali? Paano magiging si Ginoong Chin si Chinhaw? Joe Jiming. Ngayong araw, malinaw kong sasabihin sa iyo. Si Ginoong Chinhaw ay siya. Ang punong tagapangasiwa ng Chin Corporation. Siya, sa sarili niyang kakayahan. Ang nagtatag ng buong imperyong pangkalakalan. Sa harap ni Ginoong Chin, ikaw ang walang kwenta. Ano? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Si Chinhaw ay parang bata lang. Paano siya biglang nagbago at naging presidente ng Chin Corporation? Alam ko, kayo, nasa likod nito. Niloloko mo ba ako? Ano bang akala mo sa sarili mo? Karapat-dapat ka ba sa oras namin? Ako, kung lilibakin si Ginoong Chin, tinatanggal kita sa trabaho. Ako. Itapon mo siya palabas. Ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sandali.
Hindi ba niya sinabi kanina, nalilinisin ang lahat ng palikuran ng kumpanya, bago siya itapon palabas. Bago itapon palabas, ipalinis mo ang palikuran sa kanya. Bantayan ninyong mabuti. Siguraduhin wala kahit isa ang makakaligtas. Hindi niyo dapat ako tratuhin ng ganito. Shinhao, naglakas loob ka pa talagang lokohin ako. Magsisisi ka rin. Dalhin mo siya. Shinhao. Kung ikaw ay ang CEO ng Chin Corporation, bakit mo itinatago ang iyong pagkakakilanlan para mapakasal sa pamilya Bai? Dati, tunay kitang minahal. Para sa'yo, kaya kung iwan ang lahat, nagpakasal ako sa pamilya Bai. Noong kailangan ng tao sa bahay ninyo, upang mag-alaga, ako ang nagdala ng responsibilidad bilang yaya. Noong kailangan ng pondo ang inyong kumpanya, ako ang nagdala ng pondo mula sa Chin Corporation. Ngunit paulit-ulit mo akong binaygo. Hinayaan mo ang iyong ina at si Joe Jiming. Napaulit-ulit akong hiyain. Kaya pala mas pipiliin mo pang umalis na walang dala na anuman. Gusto mo rin makipaghiwalay sa akin. Oo, ang kagalang-galang na CEO ng Chin Corporation. Paano mo magugustuhan ang mga iyon? Shinhao, sinasadya mo ito. Sinasadya mong ipatigil ang pondo ng Chin Corporation. Sinasadya mong makita ako na hindi handa. Sinasadya mong pagtawanan ako. Shinhao, ang lupit ng puso mo. Bai Wanqing, nabiyayaan ka. Nagpapaawa kahit nakinabang na. Sa mga nakaraang taon, hindi alam ni Ahaw kung gaano niya kayo pinondohan ng Bai Group. Ikaw ang walang kakayahan. Sa maraming taon hindi mo napalakas ito. Ang alam mo lang ay sumandal sa iba. Kapag umalis ka sa Chin Conglomerate, wala ka. Ahaw, alam kong galit ka pa rin tungkol sa relasyon namin ni Jiming. Maaari ko itong ipaliwanag. Ngunit ang Bai Group ay talagang bunga ng aking pagsisikap. Hindi ko matiis ang makita itong mabangkarote. Ahaw, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako, pwede ba? Dati, tinutulungan ka ni Ahaw dahil may nararamdaman siya para sa'yo. Pero sa ngayon, tumulong sa inyong Bai Group, walang magiging anumang benepisyo para sa Chin Corporation. Negosyante tayo. Hindi tayo gagawa ng anumang palunjing transaksyon. Noong una, wala akong pag-aari. Pumasok ako sa pamilya Bai. Lahat ay tinawag akong walang kwentang manugang. Wala kang kahit isang salitang itinulong sa akin. Sa totoo lang, sa kaibuturan ng iyong puso, iniisip mo rin na ako ay pabigat sa'yo, hindi ba? Ngayon, lumalapit ka sa akin para magmakaawa. Hindi ba nakakatawa iyon? Hindi. Hindi ganoon, wala akong. Tara na. Ano ang gusto mong pag-usapan? Shinhao, bukas ng 3:00 ng hapon. Nasa bahay ako. Hihintayin kitang dumating. Bakit hindi pwede? Sa telepono ba natin pag-uusapan? Gusto kitang makausap ng harapan. Pagkatapos natin mag-usap, pupunta na ako sa korte para bawiin ang aplikasyon ng diborsyo. Okay ba yun? Okay. Shinhao. Dumating ka na, umupo ka. Tikman mo ang niluto ko. Matagal ka nang hindi tumikim ng luto ko, di ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang, maliit na sugat lang ito. Sa susunod, huwag ka nang magluto. Bawal ka na ring pumasok sa kusina. Sino na ngayon ang magluluto sa bahay 以后 natin? 谁做饭啊？ Ako na ang magluluto. Sa susunod, gawin mo na lang. Makapangyarihan na babaeng matagumpay. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Kaunting oras na lang ang natitira para sa'yo. Shinhao, kumain ka muna. Di ba sinabi mo dati na pinakapaborito mo ang niluluto kong itlog na may kamatis? Sa totoo lang, hindi ko gusto ang kamatis. Dati ay dahil ikaw ang nagluto. Kaya sinabi kong gusto ko. Pero ngayon, ayoko nang kumain yan. Paumanhin, awo.
Alam kong nagtatampo ka pa rin sa akin. Sa mga taon mo sa pamilya bay, naranasan mo ang maraming sama ng loob. Ako ang nagkulang sa iyo. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko talaga ito. Ang ginagawa mo ay para ipagpatuloy ko ang pagpondo sa buy group o para muling makuha ang tiwala ko. Siyempre, para makuha ulit kita sa usaping kumpanya, makakahanap ako ng ibang paraan. Aasa ako sa sarili kong pagsisikap para sa buy group na muling maging matagumpay. Huwag tayong magdiborsyo. Hindi pwede. Natapos na ang proseso ng diborsyo. Nakuha na rin ang sertipiko ng diborsyo. By Wanqing. Sa pagitan natin, wala nang anumang relasyon. Kahit magsampa ka ng kaso sa korte, wala na ring magagawa. Huwag. Pwede bang huwag tayong magdiborsyo? Sa hindi ko alam na sitwasyon, napirmahan ko ang kasunduang diborsyo. Kung alam ko lang, siguradong hindi ko pipirmahan ito. By Wanqing, bakit ayaw mong tanggapin ang katotohanan? Hindi ako naniniwala na mahal mo pa rin ako. Paano mo nasasabi na hindi mo na mahal? Na hindi mo na mahal? Dahil ba kay Jiming ito? Tatawagan ko siya ngayon. Sasabihin ko sa kanya na hindi ko na siya kakausapin. Xiaoqing, ayoko nang mabuhay. Jiming, magkalma ka. Nasaan ka? Pupunta ako dyan ngayon. Nasa rooftop ako ng buy group. Ang lamig dito sa taas. Malakas ang hangin. Jiming, huwag kang gagawa ng kalokohan. Pupunta ako dyan agad. Kung gusto mong umalis ka. Alalahanin mong bawiin ang aplikasyon sa korte. Bawiin ito. Ang aplikasyon sa korte. Hindi ko ito babawiin. Hintayin mong bumalik ako. Pag-usapan pa natin ang tungkol sa diborsyo. By Wanqing, kanina lang sabi mo na hindi mo nakakausapin si Zhou Jiming. Tapos ngayon pupuntahan mo siya. Sa tingin mo ba ang ating kasal ay may kailangan pang ayusin? Ahaw, noong bata pa kami, iniligtas ako ni Jiming. Mahal kita, pero hindi ko kayang. Iwanan siya. Hintayin mo ako dito na bumalik. Siguraduhin mong hihintayin mo akong bumalik. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko mahanap ang daan pa uwi. Huwag ka nang umiyak, ihahatid kita pa uwi. Sabi ni Mama, sa mga kwento ng engkanto, nagpapasalamat ang prinsesa sa prinsipe. Kailangang mag-alay ng sarili bilang kapalit ng utang na loob. Pwede bang pakasalan kita balang araw? Oo naman. Ang taong nagligtas sa'yo noon, hindi ba ako iyon? Jiming, nandito na ako, kalma ka lang. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Huwag kang lumapit. Ayoko nang mabuhay. Pinaalis ako ni Qinhao sa subsidiary na kumpanya. Si Boss Xia. Pinagbawalan pa ako sa buong industriya. Tapos na ang buhay ko. Nandito pa ako. Kahit hindi ka na magtrabaho habang buhay, kaya kitang buhayin. Totoo ba yan? Totoo. May buy group ako, kaya kitang buhayin mag-isa. Sobra pa sa sapat, Jiming. Lagi kitang sasamahan. Sa tabi mo. Baba ka muna, pwede ba? Xiaoqing, ikaw na lang ang natitira sa akin. Noong bata pa tayo, niligtas mo ako minsan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo, pwede ba? Nian. CARERCONTO. Nakaselyo na. Itatabi ko ng maayos itong bote ng alak. Hihintayin ang araw ng ating gininto ang kasal. Saka natin buksan at inumin. Sige, susundin kita. Hindi na natin mahihintay ang gininto ang kasal. Inumin na lang natin ngayon.
Talaga namang naisip, na matapos ko lang inumin ang bote ng alak na ito ay aalis na ako. Paano ako agad nalasing dito? Shinhao, kagabi, sobrang lungkot ni Joe Jim-in. Kaya sinamahan ko siya, sa bubungan ng mas matagal. Wala kaming ginawa. Ano ang ginawa ninyo? Hindi ko iniintindi. At wala rin akong pakialam. Mag-ingat ka. Nakainom ka na. Hindi ba ito yung alak na sinelyuhan natin sa araw ng kasal natin? Kalimutan na. Umupo ka muna rito at magpahinga ng maayos. Kukunin ko ang gamot sa pagkalasing para sa'yo. Umalis na si Xiaoqing. Nandito ka pa rin nagkukunwari. Habang sinasabi ninyo na kayong dalawa ay hiwalay na. Nandito ka naman sa bahay ng dati mong asawa. Lasing at nagdadala-dalawa ng loob. Hindi ko akalain na ang makapangyarihang presidente ng Chin Corporation ay mahilig din sa ganitong paraan. Hindi naman ako mahilig sa ganyang paraan. Wala rin akong obligasyon magpaliwanag sa'yo. Tumabi ka, kahit na mataas ang iyong posisyon. At may kakayahang kontrolin ang lahat bilang presidente. Ano nga ba ang halaga niyan? Ang babaeng palaging nasa isip mo ay isa lang tawag mula sa akin. At darating na siya agad. Ako at si Bai Wanqing ay hiwalay na. Hindi mo na kailangang ituring akong kaaway sa imahinasyon mo. Sinong hindi nakakaalam na ikaw ang paborito ni Xiaoqing? Hindi ako naniniwala na sa puso mo ay nakalimutan mo na ang damdaming ito. Oh, sabihin mo, kung sinaktan mo ako, saang panig siya papanig? Jim-in. Alam ko, Mr. Chin, nagkasala ako sa iyo dati, pero umaasa ako na sa pagkakataong ito. Maaari kang magpakita ng habag, at pagpasensyahan mo ako. Wala akong hinihiling, kundi ang makasama, si Xiaoqing. Jim-in, ayos ka lang ba? Jim-in, ayos ka lang ba? Hindi ko sinasadya. Nagalitin si Mr. Chin. Hindi ko sinasadyang sirain ang ugnayan ninyong dalawa, ang inyong damdamin. Pero bigla niya akong sinaktan. Masakit ang mukha ko. Alam ko, kagabi, hindi ko sinunod ang usapan natin, na bumalik agad. Pero hindi mo rin siya dapat sinaktan, di ba? Hindi ko siya sinaktan. Mr. Chin, ikaw ang presidente ng Chin Corporation, at may kakayahang kontrolin ang lahat. Sinabi mong hindi mo siya sinaktan, kaya hindi mo nga siya sinaktan. Pero ang hinihiling ko lang ay pagpasensyahan mo ako. Huwag mo akong gawing dahilan para hindi na ako makapunta sa Jing City. Hindi na ako makapagtagal pa doon. Ikaw ba'y nagagalit pa rin sa akin? Dahil nagdalangtaw ako ng anak ni Jim-in. Sinabi ko naman na, aksidente lang yun. Si Jim-in, noong bata pa, ay iniligtas ako. Siya ay nanatili sa tabi ko, nang walang hinihinging kapalit. Ang tanging hiling niya ay panatilihin ang batang ito. Hindi ba pwedeng ganito na lang? Bakit kinakailangan mong siya ay lubusan at walang awang puksain? Kung sakali na sabihin ko na, ang taong nagligtas sa'yo noon, ay hindi pala siya. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko, Shinhao, na naiinggit ka dahil mabait si Xiaoqing sa akin. Pero hindi pwedeng. Ang ginawa ko mula pagkabata, na nagligtas kay Xiaoqing, ay agawin mo sa akin. Si Jiming talaga ang nagligtas sa akin. Kung hindi siya, sino pa? Dahil gusto mong mabulag sa katotohanan dahil sa maliit na detalye. Wala na akong masasabi pa. Tapos na tayo at nagkahiwalay na. Wala na akong pakialam dito. Paano ka nagkaroon ng balat na ito? Ang kinalalagyan ng balat na ito, si Shinhao ba noong bata pa, ang nagligtas kay Bai Wanqing, na batang iyon. Hindi naman siguro ganito ka coincidence. Wala itong kinalaman sa'yo. Dati hindi ko napapansin ang katawan ni Ahaw. Itong balat na ito, katulad ng kay kuya na nagligtas sa akin noong bata pa ako, ay kapareho ng sa kanya. Maari bang? Ginoong Chin, alam mo na ba noon pa, na si Xiaoqing ay sa pamamagitan ng balat na ito, nakilala, na ako ang tagapagligtas niya, kaya sinadya mong gawin, ang kaparehong balat, para iliga siya. Ginoong Chin, ikaw na ang may lahat ngayon. Humihiling lang ako sa'yo, na huwag mo na agawin pati ang pagkataong ito. Okay lang ba? Ay, Jim-in, ano bang ginagawa mo? Itong balat, ikaw ba talaga ang may gawa, para lokohin ako?
Lahat ng sabihin ni Zhou Jiming ay pinaniniwalaan mo. Kung ganun, ano pa ang sasabihin ko? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang talagang hanapin ang taong nagligtas sa akin noong bata pa ako. Napaka-importante nito para sa akin. Sige, sasabihin ko. Itong balat, mayroon na ako noon pa. Ako ang taong nagligtas sa'yo noong bata pa. Naniniwala ka ba? Chin, kailangan mong maniwala sa akin. Ang tagal na nating magkakilala. Noong una, kaya ka napalapit sa akin dahil sa balat na ito. Kaya ka sumama sa akin. Ngayon, pagdudahan mo ba ako dahil sa kanya? Tama. Hindi kita maaaring pagdudahan. 3 taon na tayong kasal. Bakit hindi ko alam na mayroon kang balat na ito? Tuwing gabi, kapag magkasama tayo, ay hindi ka kailanman nagbubukas ng ilaw. Akala ko dati, nahihiya ka lang. Ngayon na iniisip ko, tuwing palibot ang dilim, iniisip mo siguro, ang taong katabi mo sa kama, ay hindi ako, kundi siya. Hindi ganoon. Sa ngayon, walang silbi ang pagtatalo, dahil wala na ring saysay. Kahit anong sabihin ko, hindi ka rin maniniwala sa akin. Ganito tayo. Kailangan pa ba nating magbalikan? Magkaibang bagay ito. Ahaw. Sa totoo lang, noong una ay nagmagalit lang ako. Kaya kita pinakasalan. Pero nasa puso kita. Siguro sa puso mo, mayroon kang kaunting puwang para sa akin. Pero kaya mo bang itanggi na hindi ka talaga nagmamalasakit kay Zhou Jiming? Sige na nga, huwag mo na akong kulitin pa. Hindi ko matatanggap ang magmahal ng sabay sa 2 tao. Maging asawa kita. Pinagdududahan mo ba ako ngayon? Tingnan mo, itong balat. Nasa atin na ito mula nang bata pa tayo. Noong panahong iyon, si Chin Hao ay hindi pa natin kilala. Pwede bang lulukohin kita dahil lang dito? Jiming, hindi kita pinagdudahan. Dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Manatili ka muna sa bahay ko. Magpahinga ka muna ng maayos. Mamaya na tayo mag-usap. Xiao Qing, alam ko na hindi mo ako iiwan. Paano ka na parito? Sinabi ng katulong mo na hindi niya mahanap ka. Kaya naisip kong puntahan ang apartment mo. Inantay kita buong gabi, pero hindi ka rin umuwi. Hindi ko alam na paparito ka. Patay rin ang cellphone mo. Walang problema. Halika. Ito si Zhou Jiming. Ang mga detalye bago siya umuwi. Sinabi ni Assistant Shen na ito ay dati mong pina-research sa kanya. Yan. Hindi mo na kailangang tingnan. Wala na rin itong kinalaman sa akin. Sa palagay ko, mas mabuti pa ring tingnan mo. Si Zhou Jiming, 3 taon na ang nakalipas. Matapos niyang iwan ang kasal, pumunta siya sa bansa, at inalagaan ng isang mayamang babae doon. Nakagawa siya ng marami, ng mga ilegal na bagay. Nang maglaon, nalugi at bumagsak ang mayamang babae. Saka lang siya bumalik sa bansa. Akala ko, na nagsawa na siya saka bumalik. Hindi ko naisip na may iba pang dahilan. Tatawag ako kay Assistant Shen, at hihilingan ko siyang magpadala ng ilang impormasyon. Kay Bai Wanqing, ano nangyari? Naawa ka na naman ba sa dati mong asawa? Hindi. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan namin bilang mag-asawa, ayaw ko ring masyado siyang maloko. Sa ref, may paborito kang inumin. Kumuha ka na lang. Babalik na ako para magpahinga. Ahaw, kailan ka kaya? Lilinggan at titingin sa akin. Ay nako, ano nangyari, ma? Xiao Qing, sabi mo dati, na si Chin Hao ay presidente ng Qinshi Group. Totoo ba yun? Oo. Napakagandang catch bilang manugang. Bakit hindi ko ito napansin noon? Na siya pala ay isa sa pinakamayaman. Sinabi ko naman dati na maging mabait ka sa kanya. Kahit hindi siya pinakamayaman. Asawa ko pa rin siya. Sino bang nagsabing itago niya ang kanyang pagkatao? Manugang na lalaki na nakatira sa bahay ng mga biyenan ah. Tama, Xiao Qing.
Huwag mo nang tanggapin. Si Joe Jim-in. Naban na siya sa buong industriya. Wala na siyang kinabukasan. Paalisin mo siya. Malay mo. Ikaw at si Chin Hao. May posibilidad pang magbalikan. Nanay, noong nandito pa si Chin Hao sa bahay, sinabi mo na napakabuti ni Jim-in. Ngayong alam mong si Chin Hao ang pinakamayaman. Sinasabi mo naman na hindi maganda si Jim-in. Bakit ganito ka? Nako, ginagawa ko naman ito para sa iyo. Sino ang mag-aakala na si Joe Jim-in ay walang kwenta? Sige na, sige na. Huwag mo na akong kulitin. Gusto ko munang mapag-isa. Oy. Xiaoqing, gabi na. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Maglalagay ako ng tubig pampaligo mo. Salamat ah. Sa susunod, mga ganitong bagay, ipagawa mo na lang sa kasambahay. Gusto ko lang may magawa para sa'yo. Natatakot talaga ako, na baka pati ikaw ay pabayaan mo na ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Iniligtas mo ako noong bata pa tayo. Ano man ang sabihin ko, hindi kita pababayaan. Naalala mo pa ba? Noong bata pa ako ay binigay ko sa'yo. Ang kwintas na iyon. Bakit ako hindi kailanman? Nakita na suot mo iyon. Ang kwintas na iyon. Inilagay ko na siya sa isang lugar. Ang mga bagay na binigay mo sa akin, ay iingatan kong mabuti. Kailanman ay hindi ko naibigay sa'yo, kahit anong kwintas. Ako, baka nagkamali ako. Hindi pala kwintas. Joe Jim-in, mula ba sa simula, ay niloloko mo na ako. Paano naman yan, Xiaoqing? Pakinggan mo ang aking paliwanag. Matagal na tayong magkakilala. Paano kita lolokohin? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ang katotohanan ay, ako ang iyong tagapagligtas. Kung hindi mo sasabihin, ako na mismo ang maghahanap, Xiaoqing. Umaasa akong ang katotohanan ay hindi, tulad ng iniisip ko. Kung hindi, Bai Wanqing, magiging isang tunay ka. Nakabuo ang biro. Madam Bai, nahanap mo na ba? Kumuha ako ng pribadong investigador upang alamin ang mga nangyari noong bata ka pa. Mula sa simula hanggang katapusan. Natagpuan na ang taong nagligtas sa iyo noong araw. Oo, ito ang taong nagligtas sa akin noong bata pa ako. Ahaw. Talagang si Ahaw ito. Talagang si Ahaw ito. Paano ka nagkaroon ng birthmark na ito? Sige, sige, sasabihin ko. Ang birthmark na ito ay talagang akin. Ako ang nagligtas sa'yo noong bata ka pa. Noong mga panahong iyon, malinaw niyang sinabi sa akin ang katotohanan. Bakit? Hindi ko siya pinaniwalaan. Ako ang may kasalanan kay Ahaw. Folder ng mga dokumento. Nagkamali ako. Lahat ng ito ay mali na mula pa sa simula. Boss Bai, bukod dito, may nagpadala pa ng walang pangalan nitong mga dokumento. Gusto mo bang tingnan? Lumabas na tumakas si Joe Jim-in pabalik sa bansa. Kaya pala, hindi niya sinasabi sa akin. Ang tungkol sa buhay niya sa ibang bansa. Hindi ko akalain na dahil sa taong tulad nito, ay nasaktan ko. Ang nagmamahal sa akin si Ahaw. Boss Bai. Boss Bai. Boss Bai. Boss Bai, gising ka na rin. Bakit ako nawalan ng malay? Sabi ng pribadong doktor, nagkaroon ka ng matinding sakit sa puso. Ang bata, hindi rin nailigtas. Ganito talaga ang tadhana. Baka ang batang ito, ay hindi naman talaga dapat, isinilang sa mundong ito. Ako ang masyadong tanga. Boss Bai, sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Xiaoqing, natakot mo ako. Alam mo ba, huwag ka nang malungkot. Wala na ang bata.
pwede tayong magkabata ulit. Joe Jim-in, paano mo nagawa na lumitaw muli sa harap ko? Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko na lahat. Ang taong nagligtas sa akin noon, hindi ikaw yon, kundi si Ahaw. Xiao Qing, ano ang sinasabi mo? Ang taong nagligtas sa'yo, paano hindi ako iyon? Si Qin Hao ba? May sinabi na naman ba sa'yo? Ang mga sinasabi ni Qin Hao, hindi ka panipaniwala. Sinusubukan niyang paghiwalayin tayo. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Tingnan mo ang mga larawang ito. Tanungin mo ang sarili mo. Ang taong nagligtas sa akin noon, ikaw ba talaga iyon? Ang mga larawang ito, saan mo nakuha? Xiao Qing, pakinig ka sa paliwanag ko. Peke ang mga larawang ito. Composite ang mga ito. Si Qin Hao. Tiyak na si Qin Hao ito. Siya ang gustong samaire sa akin. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako niloko noon? Sinabi mong ikaw ang aking tagapagligtas. Kung hindi mo sasabihin, ipapaaresto kita para makulong ka. Sa bansa M, ang mga ginawa mo, mga ilegal na bagay, sapat na para makulong ka habang buhay. Ako, sabihin mo sa akin ang totoo. Sige. Gusto mong malaman ang katotohanan, di ba? Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo. Noong taon na iyon, nakita mo, ang nunal sa aking balaget. Inakala mong ako nga ang tagapagligtas mo noong bata ka. Ako naman, nang makita kong ikaw ay isang mayamang dalaga, sumabay na lang sa agos at inamin. Pero ito ba, ay may kinalaman sa akin. Bai Wanqing, mali ka ng tao. Iyon pala ang totoo. Ako ang nagkamali. Hay, bagay ito sa akin. Xiao Qing, ang mga nangyari noon, hayaan mo na lang iyon lumipas. Ngayon tayong dalawa, ay natira na lang para sa isa't isa. Magsimula tayong muli, pwede ba? Hindi ako naniniwala, na wala ka ni Katie Ting na damdamin. Para sa akin, may nararamdaman ako para sa iyo. Dahil akala ko, na ikaw ang taong nagligtas sa akin noong bata pa ako. Pero sino ang mag-aakala, na mula pa sa simula ay niloloko mo na ako. Ang taong katulad mo, ay talagang nakakadiri para sa akin. Bai Wanqing, binibigyan na kita ng pagkakataon. Akala mo talaga ikaw ay isang napaka-espesyal na tao. Si Qin Hao ay ayaw na sa iyo, maliban sa akin. Ngayon, sino pa ang tatanggap sa iyo? Huwag mo akong bigyan ng kawalan ng utang na loob. Liz, lumayas ka. Sa buong buhay ko, ayokong makita kang muli, Bai Wanqing. Kapag hindi ka pa lumayas, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang nakaraan natin at tawagin ang pulis. Sa tingin ko, ang planong ito ay may mataas na posibilidad. Ano sa tingin mo? Ahaw. Binibini Bai, hindi ka pwedeng pumasok. General Manager Qin. Pasensya na talaga. Hindi ko napigilan si Binibini Bai. Assistant Shen, lumabas ka muna. Aalis na rin ako. Hindi na kailangan. Wala akong dapat sabihin kay Binibini Bai. Ahaw. Pasensya na. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagligtas sa akin noong bata pa ako. Pinaalis ko na si Joe Jim-in. Pinalayas. Ang bata din ay wala na. Magsimula tayong muli. Pwede ba? Bai Wanqing, tapos ka na ba? Hindi mo ba naisip na sinasabi mo ito? Kapag huli na, talagang alam kong nagkamali ako. Si Joe Jim-in ang nandaya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, tayong dalawa ay sana masaya at magkasama pa rin ngayon. Sinasabi mong dinaya ka ni Joe Jim-in, pero hindi ka ba palaging nasa panlilin lang ni Joe Jim-in, na tinatanggap mo ito ng mabuti? Hindi ganito, hindi ganito. Mula noon, ang taong gusto ko, ang taong mahal ko ay ikaw lang. Ako lang. Kung talagang gusto mo ako, kahit na nagkamali ka ng pagkaintindi, niligtas ka ni Joe Jim-in noong bata pa siya. Sa puso mo, ang alam mo lang, ay ako lang. At hindi mo ipagmamalaki, nadala ang anak niya. Isang aksidente lang iyon. Akala ko hindi ka maaapektuhan. Mahal na mahal mo ako. Kung may sasabihin ka, pwede mong sabihin sa akin ng direkta. Sabihin ng direkta sa'yo. Ang galing mong magtago. Kung hindi ko lang aksidenteng narinig noon, ang pag-uusap ninyo, hanggang ngayon ay, nasa dilim pa rin ako. Ako, kahit sabihin ko sa'yo, iisipin mong nagseselos ako, o nanggugulo lang, dahil hindi ka pa kailanman pumanig sa akin. Ahaw, pasensya na. Talagang pasensya na. Lahat ng sinabi mo, kaya kong baguhin. Ayaw mo sa nanay ko.
Pwede ko siyang ipadala sa probinsya. Sa hinaharap, tayong dalawa ay mabubuhay ng maayos together. Ayos ba? Hindi ayos. Ahaw. Talagang wala na tayong posibilidad. Mula nang pinili mong ipagkanulo, sa sandaling iyon, tapos na tayo. Ahaw, nagbago ka. Talagang naging malupit ka. Tama, lahat ng tao ay nagbabago. Lalo na kapag naranasan ang pagkakanulo at kasinungalingan. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Pero ahaw, maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman inisip, nasaktan ka. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? By Wanqing. Ngayon ay mayroon na akong Xiaomei. Nakapagpasya na ako na makipagkasunduan kay Xiaomei. Huwag ka nang magmatigas. Umalis ka na. Kasunduan. Kayo. Tama, Miss Bai. Si Ahaw ngayon ay ang aking fiancé. Ayoko rin na ang ex-wife niya ay patuloy na manggulo. Pare-pareho tayong nagnenegosyo. Ayaw mo rin. Napalakihin pa ang sitwasyon. Tama ba? Hindi. Hindi ito posible. Hindi ito totoo. Jinhao, niloko mo ako. Hindi ako naniniwala. Pasensya na, Xiaomei. Gusto ko lang natuluyan na siyang sumuko. Kaya ko sinabi iyon. Walang problema. Masaya ako na nagagamit mo ako. Ahaw, hinintay ka namin sa hapunan ngayon. Gaano ka pa katagal bago makarating? Kakatapos ko lang ng gawain. Pupunta na ako agad. Sige. Ahaw, ahaw. Anong nangyari sa'yo? Ahaw, ahaw, ahaw. Pero ang kapal pa rin ng mukha mo. Bakit ikaw si Zhou Jiming? 怎么是你？ Bitawan mo ako. Pinahamak mo ako at napunta ako sa walang-wala na akong kinalalagyan. At gusto mo pang palayain kita. Hahaha, nananaginip ka lang. 做梦呢！ Walang-wala. 哎呦， Lumayas ka. Pati si Xiaoqing pinapalayas ka na. Walang hiya ka pa rin. Nakapirme ka pa rin dito. Umalis ka na agad. Tita, hindi ba dati? Ako ang pinakagusto mo. Huwag mo akong palayasin. Noon, akala ko, matutulungan mo si Xiaoqing. Kaya maganda ang trato ko sa'yo. Ano ang kinalabasan? Pinahamak mo ako at nawala sa akin. Si Jinhao, ang aking magandang manugang. Umalis ka na agad. Ayoko nang makita ka ulit. Ako. Pinalayas ka na. Anong kinalaman ko dyan? Kung hindi dahil sa'yo. Ngayon ang Bai Corporation ay sa akin na sana. Maging si Bai Wanqing ay susunod na nasa tabi ko. Pero ngayon, wala na akong kahit ano. 没了。 Anong karapatan mo? Anong karapatan ng isang katulad mo na maging presidente ng Qin Foundation? Anong karapatan mo kahit na palagi ako ang laging kasama niya? Pero ikaw ang laman ng puso niya. Baliw ka na. Kung papatayin mo ako, wala ka ring magandang kahihinatnan. Sa tingin mo ngayon, may pakialam pa ba ako sa mga ito? Sinira mo ako, kaya dadalhin kita sa impyerno kasama ko. Huwag. Huwag. Paano ka nandito? Jiming, magpakalma ka. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kung papatayin mo si Jinhao, tapos na ang buhay mo. Matagal nang tapos ang buhay ko. 早就完了。 Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sige, huwag kang magpadalos-dalos. Basta palayain mo si Jinhao. Nangangako akong babalik sa villa. Aalagaan kita habang buhay. Pwede ba? Bai Wanqing. Sa tingin mo batang ako? Kapag pinalaya ko siya, maghahanap ka ng tao para hulihin ako. Wala na akong magagawa. Pero, dumating ka sa tamang oras. Oo, una ko siyang papatayin. Tapos ikaw naman. Tatlo tayong maglalakbay. Baliw ka.
Bai Wanqing, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Tumahimik ka. Sa oras na ito, may oras ka pang mag-alala sa iba. Mukhang, ako ang nagpanatili sa'yo ng matagal na buhay. Kung ganun, mamatay ka na lang. 去死吧！ Huwag. Huwag kang gumalaw. Ahaw. Pakawalan mo ako. Ahaw. Pakawalan mo ako. Ahaw. 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 Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Chinhaw. Kahit mamatay ako, hahatakin pa rin kita pababa sa impyerno. Mag-ingat. Xiaomei. Huwag kang gumalaw, mag-behave ka. Ahaw. Wala ka namang masamang nangyari. Mabuti kung ganun. Dadalhin kita sa ospital. Hindi magkakaroon ng problema. Hindi ka lang nanginap. Sa harap pa ng pulis. Sadyang pumatay. Dalhin niyo siya. Umalis na tayo. Xiaomei, gumising ka na, pwede ba? Basta magising ka. Kahit ano, papayag ako. Kahit ano ba talaga? Kahit ano, payag ako. Halika. May nararamdaman ka bang masama? Xiaomei, alam ko na ikaw, palihim na nagkakagusto sa akin, ng maraming taon. Pakasalan mo ako, pwede ba? Nagbibiro ka ba sa akin? O dahil ba sinagip kita? Kung ganun man. Hindi mo na kailangan. Gusto kitang pakasalan. Hindi dahil sa utang na loob. Simula nung kami ni Bai Wanqing naghiwalay. Parang patay na tubig ang puso ko. Kaya iniiwasan ko ito. Ang kabutihan mo sa akin. Pero nang pumalit ka sa akin, para harangin ang patalim na iyon, talagang natakot akong mawala ka. Mei, maaaring hindi mo man namamalayan. Naging bahagi ka na ng buhay ko. Naging bahagi ka na. Nangako ako sa iyo. Boss Sia, gising ka na. Dumalaw ako para makita ka. Maupo ka. Boss Sia, hindi ko talaga inakala na si Zhou Jiming ay ganitong klaseng tao. Kahit ang pagpatay ay nagawa niya. Kung hindi lang dahil noong taon na iyon, akala ko siya ang tama. Hindi rin sana kayo naging bahagi ng ganitong gulo. Wala iyon. Hindi mo kasalanan iyon. Huwag mong isisi sa sarili mo. Ito ay, walang problema. Noong araw na iyon ginamit mo ang iyong katawan para harangin ang kutsilyo para sa kanya. Alam ko na, ang pagmamahal mo kay Ahaw ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Sia Yaimei, isa kang napakabuting tao. At tanging ikaw lang talaga ang nararapat kay Ahaw. Pagpapalain ko kayo. Aalis na ako.
Magpahinga kayo ng mabuti. Kapag kinasal kayo, huwag kalimutan akong bigyan ng imbitasyon. Oo. Wala ka bang sasabihin na gustong sabihin sa kanya? Ang katapusan natin. Noon pa man, sa tuwing siya ay gumagawa ng desisyon, nakatalaga na iyon. Ang tao ay laging kailangan magdusa para sa kanilang mga kilos. Magbayad ng halaga, hindi ba? Bukod pa riyan, ako na ngayon ang iyong kasintahang lalaki. Huwag kang magmadali. Itulak mo ako palayo. Kaya sa susunod, sana'y magkaintindihan tayo. Kasintahang lalaki.